mga kabiyahe. Ito si Link R150. I-test ride natin. Ito si Link R150 ng Kimco. So ipapakita ko lang sa inyo mga kabiyahe yung kanyang meter panel. Ito yung kanyang meter panel mga kabiyahe. Napaka-aesthetic niya. Kompleto yung kilometer, may oras, may fuel gauge. Ayan, meron din yung bolts ng battery. Ayan, may mga turn signal, yung engine, meron din hot and cold. Ayan, kompleto. Ayan, naka ano siya, fully digital yung mga kabiyahe. At yung kanyang side mirror, ayan, makikita nyo naman mga kabiyahe, ang laki ng side mirror niya. At yung kanyang stem, ayan, ibang-iba. May mga brace na 5X, ayan, dalawa yan. At yung kanya rin mga switches, ayan, may mga ang dami niyang switches mga kabiyahe. So na-review na natin yan. So, pinapakita ko lang ngayon at ito rin may mga adjustment din o adjuster dito sa ating brakes. Pati rin dito sa likuran, ganyan din. At ito nga mga kabiyahe ay naka TCS, which is ito yung thrust control system. Pagka in-on mo yan, makukontrol niya or ma-detect niya yung sistema ng dinadaanan mo o yung kondisyon ng kalsada. Pagka yung medyo pangit yung road, siya mismo magbibigay sa iyo ng warning na at mararamdaman mo dito mga kabiyahe sa throttle na kahit i-throttle mo siya mismo magkukontrol na magdahan-dahan tayo. So ganun, isa yun sa mga magagandang feature o safety feature nito ni Kimco Link R150. At makikita niyo mga kabiyahe yung kanyang itsura, talaga naman napaka-elegant. Ayan. Yan yung kanyang headlight at meron siyang daytime running dito na naka-split. Ayan, ang laki. At ito naman yung kanyang turn signal. Patayin na natin yung turn signal. Ayan. Kung makikita nyo, ayan yung kanyang TCS, which is yan nga po yung traction control system. Yan po yung magandang feature ni Kimco Link R150. At makikita po natin yung kanyang mags at mga gulong. Ayan, malalaki yan, malalapad. At yan po ay naka disc brake na napakalaki at wavy disc brake ang ginamit yan. At ito yung kanyang piston caliper. Ayan, dual. O parang trio pa yan mga kabiyahe. Hindi lang dual siya eh. Kasi tatlo ang bilog eh. Comment down below na lang kung trio ba yan or dual. So yan ang makikita natin dito sa appearance ni Kimco Link R150. At pakinggan nyo mga kabiyahe yung kanyang sound ng kanyang exhaust. Niyo mga kabiyahe, napaka smooth, sobrang smooth ng kanyang tunog. Pati rin yung kanyang throttle mga kabiyahe, sobrang lambot lang din, piga-pigain, hindi ka talaga mangangalay. At dito meron siya ditong ayan, side pocket, ayan, malalim, plus yan cellphone. At syempre dito, ito mga kabiyahe, iangat nyo lang dito, meron ka ng charging port. Ayan, meron dyan dito. Ayan, charging port. So yun yung mga feature nito ni Kimco Link R150. At ito pa mga kabiyahe, ang kapal ng kanyang visor na maganda rin sa kanyang itsura. So yung kaninang na test ride natin na si Skygo, mas para sa akin mas na-appreciate ko yung performance nito. Pero hindi ko pa naiikot. So tara, ikot muna natin mga kabiyahe. Let's go!
So mga kabiyahe, maganda talaga ang performance ni Kiptuding R150. Sandali niya lang ma-reach yung 40 kilometer. Pitik lang mga kabiyahe, nare-reach niya yung 40 to 50. Kahit lang yung iniikutan natin. Mas maganda sana mga kabiyahe kung matest natin ito ng medyo yung nasa racetrack talaga tayo, yung free. Kasi dito sa tinitestingan natin mga kabiyahe, ano kasi to, simbahan. So hindi tayo pwedeng test drive dito ng yung gusto nating makuha sa kanya, which is hindi naman natin itatop speed, pero kahit sana mga 60 to 80, at least makikita natin talaga na doon sa 80 o 60 to 80 ma-determine na natin na kung ano ba talaga ang kakayanan ng isang unit. So yun sana ang gusto natin mangyari. Kaya nga lang dito ito ay public place, hindi tayo pwedeng magganon. So yung nasasabi ko lang dito mga kabiyahe is yung madalian lang or yung maiksi lang ba, yung kasi tatakbungan natin mga kabiyahe 20, 30 hanggang 40. So sa performance nito ni Kiptuding R150, nare-reach naman agad 10 seconds lang yung 40. So yung response niya mga kabiyahe ay maganda at wala siyang delayed mga kabiyahe, in fairness. At ang isa pa, yung vibration niya, wala kang mararamdaman. Meron man, pero hindi ganon. Inuulit ko mga kabiyahe, hindi ako scooter fan lover, pero mukhang nagugustuhan ko sa mga scooter. Ito si Kiptuding R150 ay may engine na 4-stroke, 4-valve, overhead cam, liquid cooled, Euro 5 at may displacement na 150cc. May max power na 11.2 kW at 8,500 RPM. May max torque naman na 13.2 Nm at 6,500 RPM. Transmission naka CVT at starter ay electric. Dimension, inaabot siya ng 1,957 by 787 by 1,297 mm at may taas ito na 783 mm, ang kanyang wheelbase 1,374 mm at ang kanyang fuel tank capacity ay mayroong laman na 10.7 liters. Ang front tire niya, ang sukat ay 120 by 70 by 13 at ang likod naman ay 130 by 70 by 13 at ang kanyang suspension sa unahan telescopic fork at sa likuran naman ay naka double shock absorber. At pagdating naman sa kanyang brake system, ito po ay naka disc brake at naka ABS. Ang kanyang dry weight ay umaabot ng 148 kilograms at may kulay ito available na pearly white, pearly black at petroleum blue. At ang kanyang features naman ay naka all-in-one keyless, easy access USB charging port at malaki ang kanyang underseat compartment at ito po ay equipped ng ABS plus TCS, which is yun nga po yung traction control system at yung ergonomically designed scooter. So ayan po ang kabuuan ni Ding R150 ng Kymco. So sa ibang unit na naman tayo mga kabiyahe. Let's go! Ayun mga kabiyahe, ito yung ikatlong unit na natin. Ito si ADB Ultimate ng Paycon. So next upload na natin dito mga kabiyahe, pag-uusapan si ADB Ultimate ng Paycon. Hanggang sa muli, kita kits, biyahe ni Frank. God bless!